Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2571-2590. Kabanata 2571. Siya ang pinuno ng Crep Myrtle Sword Pavilion, na kilala rin bilang Swordmaster. Ang Swordmaster ay nahulog sa malalim na pag-iisip at hindi sumagot ng ilang sandali. Nagpatuloy sa pagsasalita si Shiana. Napaka-ambisyoso ng Corinth. Sa heograpiya, kailangan nilang sakupin ang ating bansa upang magpatuloy sa paglalakbay sa timog upang salakayin ang Wuzhua at pag-isahin ang mundo. Gayunpaman, pakiramdam ko ay hindi ganoon kadali ang kanilang intensyon. Nang marinig ito, ang Swordmaster ay tumingin kay Shiana at nagtanong, may napansin ka bang kakaiba? Tumanggo si Shiana at sinabing, ay suspect na nalaman ni Corinth ang sikreto ng ating bansa. Gumagamit sila ng pag-atake sa ating bansa bilang pagtatakip at talagang darating sila pagkatapos ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Nang marinig ito, nahulog sa malalim na pag-iisip ang Swordmaster. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, ang mga sikreto ng Sangria at ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay ipinasa lamang sa Empress ng ating bansa at sa Crep Myrtle Swordmaster. Ibig sabihin, ikaw at ako lang ang nakakaalam sa kanila. Naghihinala ka ba na nailik ko sila sa mga tagalabas? Nagmamadaling paliwanag ni Shiana, hindi naman. Paano kita pagdududahan? Sa palagay ko lang ay natuklasan ni Corinth ang aming sikreto mula sa ibang mga channel. Sumagot ang Swordmaster, imposible iyan. Ang aming mga lihim ay ipinasa lamang sa susunod na tagapagmana ng bawat henerasyon. Kapag ang ating mga posisyon ay naipasa sa susunod na kahalili ay maipapasa ito sa susunod na tao. Maliban sa mga pagkakataong ito, wala nang iba pang mga channel kung saan maaari nilang malaman ang tungkol sa mga ito. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Shiana. Sana nag-o-overthink lang ako. Magkatabing naglakad ang dalawa. Kung tungkol sa mga sikretong napag-usapan ng dalawa, walang ibang nakakaalam tungkol sa kanila. Partikular na pumunta si Shiana sa Crep Myrtle Sword Pavilion para paalalahanan ang Swordmaster na maging mas maingat. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pansamantalang nanatili si Shiana sa Crep Myrtle Sword Pavilion at binigyang pansin ang mga kaganapan sa labas. Kung si Sangria ay matatalo ni Corinth, hihingi siya ng tulong sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang Swordmaster ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay makapangyarihan at tiyak na kayang lutasin ang krisis ni Sangria. Matapos malaman ni James na ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay nasa gitna ng mundo, mabilis siyang tumawid. Mabilis siyang naglakbay at hindi man lang huminto kahit isang saglit para magpahinga. Matapos ang 7 hanggang 8 araw na paglalakbay, sa wakas ay narating niya ang Mount Crep Myrtle. Huminto siya sa labas ng paligid ng Mount Crep Myrtle. Sa unahan niya ay isang malawak na hanay ng bundok. Ang mga bundok ay napapaligiran ng puting ambon at tila paraiso sa di kalayuan. Nararamdaman ko ang napakalakas na sword intent dito. Habang papalapit si James sa lugar, naramdaman niya ang nakakatakot na sword intent na nagmumula sa bulubundukin sa unahan niya. Ang sword intent ay parang isang malaking alon, na patuloy na humahampas sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang sword body at sa kanyang Yogacara sword energy, hindi niya kakayanin ang sword intent. Matapos maramdaman ang sword intent, natuklasan din niya ang sword energies na naganap mula sa mga bundok sa unahan. Ang sword energies ay lumitaw mula sa mga bundok at umakyat sa kalangitan, sa kalaunan ay naglaho sa manipis na hangin. Huffle, huminga ng malalim si James at mamulong, tiyak na hindi ganoon kadali ang lugar na ito. Nakakatakot na ang sword intent dito lang. Nagpasya siyang magtungo sa Crep Myrtle Sword Pavilion para makakuha ng higit pang impormasyon. Nagpasya si James na pumunta sa mas malalim na kabundukan ngunit huminto sa ilang sandali. Habang papalapit siya sa Mount Crep Myrtle, may naramdaman siyang porma sayon. Ito ay isang sword formation na nabuo ng masaganang sword intent. Ang puwersa mula sa porma sayon ay patuloy na umaatake sa kanya.
Siya ay nahulog sa ulirat at nahulog sa isang malawak na karagatan habang ang malalaking alon ay patuloy na dumarating sa kanya. Ang malalaking alon ay humampas sa kanya at inatake siya. Kahit na mayroon siyang sword body, sapat na ang puwersa para magluwa siya ng dugo. Napatalon si James sa lakas. Biglang nagbago ang eksena sa harap niya, at bumalik siya sa realidad. Tumingin siya sa napakalaking bundok sa harap niya at mamulong, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganito kalakas na sword formation dito. Sa lakas ko, hindi ko masisira ang Porma Sion, novel drama. Si MS. Sophie ay nasa pag-iisa ngayon, at wala akong tutulong sa akin na masira ang Porma Sion. Ano ang dapat kong gawin? Matapos mag-isip saglit, humingi siya ng tulong kay Nova. Nova, may na-encounter akong sword formation. Maaari mo ba akong tulungang masira ang Porma Sion? Ito ang gitnang rehiyon ng mundo, at gusto kong sumulong pa para mag-imbestiga. Tanong ni James kay Nova, na nasa Celestial Abode. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2572. Ang Porma Sion sa paligid ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay makapangyarihan at naglalaman ng napakapangangilabot na sword intent. Kahit na si James ay may sword body at tinahak ang landas ng isang swordsman, hindi niya mapigilan ang puwersa ng sword intent. Si Nova lang ang dapat niyang hingan ng tulong. Si Nova ay isang anyo ng buhay na ipinanganak sa loob ng Celestial Abode at sumusunod sa paglalakbay ng isang Grandmaster. Kaya, ang kanyang lakas ay hindi rin maarap. Hindi nagtagal, sumagot si Nova, I can break it. Kahit na ito ay isang potent formation, ito ay isang piraso ng cake para sa akin. Tulungan mo akong masira ang formation. I have to investigate how this place is connected to the curse, naiinip na sabi ni James. Sige, umalangaw-ngaw ang boses ni Nova mula sa Celestial Abode. Kasunod noon, isang malakas na puwersa ang nagmula sa loob ng Celestial Abode at bumalot sa katawan ni James. Maaari ka nang dumaan sa formation ngayon, Master. As long as you don't willingly expose yourself, walang makakakita sa iyo, ani Nova. Naramdaman ni James ang malakas na puwersa sa paligid niya na nagtago ng kanyang enerhiya at aura mula sa iba. Nakahinga siya ng maluwag nang matanggap ang tulong ni Nova. Naglakad si James papunta sa formation. Hindi siya naitaboy ng formation sa pagkakataong ito. Tahimik na dumaan si James, papasok sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Matapos dumaan sa Porma Sion, siya ay nasa loob ng Mount Crep Myrtle. Ang Mount Crep Myrtle ay napakalaki at sakop ang isang malawak na lugar. Natuklasan ni James na mayroong libu-libong mga bundok, at ang matinding sword intent ay lumitaw mula sa kanila. Kasabay nito, nagkaroon din ng mga tipak ng sword energy mula sa mga bundok. Bumulong si James, tulad ng inaasahan mula sa isang sword pavilion, napakaraming sword intent sa lugar na ito. Pagkatapos tumingin sa paligid, napansin ni James ang isang bundok sa gitna. Nahulaan niya na ang bundok ay ang sentro ng Mount Crep Myrtle at ang pangunahing bundok kung saan matatagpuan ang Crep Myrtle Sword Pavilion. Kailangan niyang maglakbay sa pangunahing bundok upang malaman ang higit pa tungkol sa sumpa. Tahimik na sumulong si James patungo sa bundok. Sa daan, nakita niya ang maraming mga disipulo ng Crep Myrtle Sword Pavilion, na lahat ay mga kababaihan na may iba't ibang lakas. Ang mas malakas ay nasa Tribulation rank, at ang mas mahina ay nasa Supernatural rank. Gayunpaman, walang sino man sa mga alagad ang may kakayahang madama ang kanyang pag-iral. Hindi nagtagal, nakarating siya sa pangunahing bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang bundok ay 10,000 metro ang taas at napakatarik. Ang tuktok ng bundok ay napapaligiran ng puting ambon at tila isang paraiso. Sa paanan ng bundok ay isang tapyas na bato na may sinaunang script espada. Bagamat hindi nabasa ni James ang salita, naglabas ito ng makapangyarihang sword intent, at halos mahulaan niya ang kahulugan ng salita. Hindi nagtagal doon si James at mabilis na umakyat sa hagdanan patungo sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Maraming magagandang gusali ang nakatayo sa ibabaw ng bundok, at maraming disipulo ang naglibot. Hindi gaanong alam ni James ang Crep Myrtle Sword Pavilion o ang istruktura ng bundok. Kaya, siya ay gumala sa paligid ng bundok na walang layunin. Pagkatapos sumulong sa pangunahing tuktok, dumaan siya sa ilang palasyo. Sa daan,
Nakita niya ang maraming disipulo ng Crep Myrtle Sword Pavilion, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaramdam sa kanya dahil nakatago ang kanyang enerhiya. Saan ako pupunta para imbestigahan ang sumpa? Huminto si James sa isang open space at pinagmasdan ang paligid. Maraming gusali ang nakapalibot sa kanya, ngunit hindi niya alam kung saan siya susuriin. Nang mga sandaling iyon, may dumating na dalawang babae mula sa malayo. Ang babaeng naglalakad sa unahan ay nakasuot ng slim, asol na damit na may nakaburda na salita at larawan ng espada. Napakahaba ng buhok niya na abot bewang. Maislan at maganda ang mukha niya. Nagpakitang gilas ang babae. Swordmaster. Nagtanong ang babae sa likod niya, bakit pumunta ang Empress para bisitahin ang Crep Myrtle Sword Pavilion? Anong intensyon niya? Huminto ang Swordmaster, nag-isip sandali, at sumagot, ang Sangria ay nahaharap sa isang krisis ngayon. Nag-aalala lang si Empress na masisira si Sangria. Dahil ang mga bagay ay nasa isang kritikal na kalagayan, siya ay dumating upang humingi ng tulong sa akin sa pagtatuboy sa Corinthian Army. Swordmaster, narinig ko ang chismis na may binabantayan ang Crep Myrtle Sword Pavilion. Totoo ba? Sinulyapan siya ng Swordmaster at nagtanong, narinig mo ba ang tungkol dito? Kanino galing? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2573. Sinabi ng babaeng disipulo, isa itong chismis na narinig kong kumakalat sa labas ng mundo. Oh, ganun ba? Bahagyang natigilan ang Swordmaster. Sinabi ng babaeng disipulo, oo. Ang buong mundo ay kumakalat na ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay nagpoprotekta sa sikreto ni Sangria. Ang sino mang magbubunyag ng lihim ay aalisin ang sumpa at magkakaroon ng malaking kapalaran. Anong biro? Bahagyang sinabi ng Swordmaster, gabi na. Na-dismiss ka. Bumalik ka na at magpahinga. Sige. Tumalikod ang babaeng alagad at umalis, novel drama. Tumabi si James at nakinig sa usapan nila. Nahulog siya sa pag-iisip. Ang mundo sa labas ay nagkakalat ng chismis na ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay nagpoprotekta sa sikreto ni Sangria. Totoo ba yon? Hindi kaya ang lugar na ito ay talagang may kaugnayan sa Sangria's curse? Pagkatapos, tumingin si James sa babaeng tinawag na Swordmaster. Ang Swordmaster ay nakatayo ilang metro ang layo sa kanya ngunit hindi niya maramdaman ang kanyang presensya. Ang Swordmaster ay may nag-iisip na ekspresyon, na mabilis na napalitan ng isang mataimtim na tingin. Maya-maya, tumalikod siya at umalis. Maaaring sabihin ni James sa Swordmaster na alam ang tungkol sa lihim ng mundo, at lihim niyang sinundan siya. Ang Swordmaster ay nagtungo sa isang manor sa likod ng bundok. Pagdating sa mansyon, sumalubong sa kanya ang Empress ni Sangria. Medyo gabi na para pumunta ka rito, Swordmaster. May problema ba? Si Shiana ay nakasuot ng manipis na damit, malabo na ipinapakita ang kanyang balat at napakaakit sa kanyang hitsura. Lumapit ang Swordmaster at umupo. Pumasok si James sa loob at tumabi. Nang makita niya si Shiana, bahagyang natigilan siya at mamulong, bakit nandito ang Empress ni Sangria? Hindi siya nagpakilala at pinagmasdan sila sa gilid. Nakakunot ang noo, sinabi ng Master ng Sword, narinig ko lang mula sa aking nasasakupan na may kumakalat na chismis na ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay nagpoprotekta sa sikreto ni Sangria at ang pagbubunyag ng lihim na nakatago sa loob ng ating pavilion ay mag-aalis ng sumpa sa Sangria, na maghahayag ng malaking kapalaran. Nagulat na sabi ni Shiana, oh, ganun ba? Hindi ko pa narinig ang tungkol dito. Ang Swordmaster ay tumango at sinabing, malamang totoo na may kumakalat na chismis. Nakakaalarma, at nagpadala na ako ng mga alagad para imbestigahan ito kaagad at alamin kung sino ang nagpakalat ng balita. Naghihinala ka ba sa akin? Napatingin si Shiana kay Swordmaster. Ang Swordmaster ay marahang umiling at sinabing, ikaw at ako lang ang nakakaalam ng mga sikretong ito ngayon. Hindi ako nagdududa sa iyong kainosentehan. Iniisip ko lang kung sino pa ang makakaalam nito maliban sa iyo at sa akin. Maingat na pinakinggan ni James ang usapan nila sa gilid. Nang marinig niya ito, nataranta rin siya. Anong klaseng sikreto ang pinag-uusapan ng dalawa? May kaugnayan ba ito sa Sangria's curse? May kaugnayan ba ang sumpa ni Sangria sa sumpa sa mundong ito?
Nanatiling nakatago si James at binigyang pansin ang usapan ng dalawang babae, sa takot na baka makaligtaan niya ang anumang mahahalagang palatandaan. Naging solemn na ang magandang mukha ni Shiana. Kung ang labas ng mundo ay nagkakalat ng ganitong mga chismis, ito ay magiging lubhang disadvantageous sa amin. Sa lalong madaling panahon, ang ating mga kalaban ay hindi lang si Corinth kundi ang buong mundo. Napabuntong hininga ang Swordmaster. Oo. Ang sangria ay may napakahabang kasaysayan, at ang sumpa ay napakapambihira. Kapag mas lumaganap ang mga alingawngaw, ang sangria ay nasa malaking panganib. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2574. Si Shiana at ang Swordmaster, ang dalawang magagandang babae, ay tumingin sa isa't isa ng may kataim-taiman. Maaaring lumitaw ang nakatadhana, biglang may naalala si Shiana. Isang the Swordmaster ay nagulat. After a brief moment, she said, mga alamat lang yan. Walang anumang patunay kung totoo ang mga ito. Sabi ni Shiana, lahat ng tungkol sa sumpa ay mito lang din, di ba? Napakalakas ng pakiramdam ko na malapit nang lumitaw ang nakatadhana na binanggit mula noong sinaunang panahon. Kung siya ay lumitaw, pagkatapos ay ang sumpa ng ating bansa ay aalisin. Labis na naintriga si James sa kanilang pag-uusap. Gayunpaman, hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Shiana o ang Swordmaster. Tama na. Ako ang nakatadhana na sinasabi mo. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw. Napatingin si James at ang dalawang babae sa direksyon ng tunog. Isang tao ang lumabas mula sa dilim, novel drama. Nakasuot siya ng itim na damit at may taas na halos 180 sentimetro. Wala siyang masyadong outstanding appearance pero hindi rin pangit. Gayunpaman, siya ay nagkaroon ng isang napakadesenteng hitsura. Mahinahon siyang naglakad palabas ng dilim habang nakakross ang mga kamay sa likod. Nang makakita ng tagalabas, agad na tumayo si Shiana at ang Swordmaster ng sabay. Pareho silang maingat na tumingin sa nanghihimasok. Lumapit ang lalaki, tumingin sa dalawang babae, at walang pakialam na sinabi, ang pangalan ko ay Waldonis Jackson. Kumunat ang noo ni Shiana at nagtanong, Waldonis Jackson. Ano ang iyong pagkakakilanlan? Sumagot si Waldonis, hindi mo kailangang malaman ang tungkol dyan. Sabi ng Swordmaster, sabi mo ikaw ang nakatadhana. Ano ang nakatadhana mong gawin? Lumapit si Waldonis, umupo, at mahinahong sumagot sa tanong niya. Inutusan akong kumuha ng pinakamataas na diskarte sa pakikipaglaban sa espada. Pagkatapos makuha ang mga ito, magagawa kong iangat ang sumpa ni Sangria at makukuha ko ang curse magic na inilagay sa Sangria. Nang marinig ito, naramdaman ng dalawang babae na malamig ang kanilang dugo. Tanong ni Shiana, sino ang nagpadala sa iyo dito? Tinitigan siya ng master ng espada at nagtanong, ano pa ang alam mo? Nag-isip sandali si Waldonis at sinabing, noong unang panahon, ang Ancestral Swordmaster ay naglaslas sa mundong ito, ngunit ang Ancestral Talisman Master ay hindi nakayanan na makita ang mundong ito na nawasak at gumamit ng isang mabigat na curse magic para aisil ang mundong ito. Pagkatapos, nag-iwan siya ng isang malaking pamana, na siyang makapangyarihang curse magic sa gitna ng mundong ito. Sa mas tiyak na pagsasalita, ito ay nasa loob ng Sangria. Pagkatapos, ang Ancestral Talisman Master at ang Ancestral Sword Master ay nakipaglaban sa isang matinding labanan sa mundong ito, ngunit nauwi ito sa isang kurbata. Ang Ancestral Sword Master ay nagtayo ng Crep Myrtle Sword Pavilion at iniwan ang kanyang mana doon. 1 metro ang nakatadhana, at naparito ako upang kunin ang Ancestral Sword Master at ang mana ng Ancestral Talisman Master. Ang sumpa na inilagay sa Sangria ay aalisin pagkatapos maalis ang mana ng Ancestral Talisman Master. Binitiwan ni Waldonis ang kanyang mga labi at nagkwento ng nakaraan. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Shiana. Lubos niyang pinagdudahan ang pagkakakilanlan ni Waldonis. Masyadong nagkataon para sa nakatadhana na lumitaw kaagad pagkatapos niyang sabihin ito. Tumingin siya kay Waldonis at sinabing, bakit ako maniniwala na ikaw ang nakatadhana? Sabi ni Waldonis, ang nakatadhana ay hindi apektado ng sumpa ni Sangria. Ang sumpa ng iyong bansa ay hindi epektibo sa akin. Ang kailangan ko lang gawin ay manatili sa Sangria ng mahigit 1 buwan, at sa huli ay maniniwala ka sa akin.
Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2575. Nang marinig ito, si Shiana at ang Swordmaster ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa ng pabulong. Bulong ni Shiana, yun nga ang sinabi sa akin ng dating Empress noong ipinasa niya sa akin ang trono. Sinabi niya sa akin na ang taong hindi apektado ng Sangria's Cruise ay ang nakatadhana, at makukuha niya ang pamana na naiwan ng Ancestral Talisman Master. Nag-isip sandali ang Swordmaster at sinabing, nang ipinasa sa akin ng dating Master ng Sword ang posisyon, sinabi niya na ang Supreme Sword Fighting Techniques ay hindi makukuha ng sinuman. Tanging ang nakatadhana lamang ang makakamit nito. Gayun din, ang taong ito ay hindi natatakot sa sumpa at may dalawang espesyal na katangian. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng sword body at sword energy ng Ancestral Sword Master. Sabi ni Shiana, huwag muna tayong kumilos ng padalos-dalos sa ngayon at tingnan kung ano ang mangyayari sa isang buwan. Ma'am, hihintayin natin kung hindi siya maapektuhan ng sumpa ng Sangria. Bagamat nag-uusap ang dalawa sa pananahimik na tono, naririnig pa rin sila ni James. Matapos makinig sa kanilang pag-uusap, hinawakan ni James ang kanyang ilong at bamulong, nagtanim ako ng sword body at mayroon akong sword energy ng Ancestral Sword Master. Hindi ba ako akma sa paglalarawan? Ako kaya ang nakatadhana, na-curious si James. Siya ay walang alam sa lahat ng mga bagay na ito, ngunit alam na alam ni Walgones ang mga ito. Ano nga ba ang nangyayari? Natarante si James, novel drama. Gusto niyang ilantad ang kanyang sarili at tinanong sila tungkol dito. Gayunpaman, naruroon si Walgones, at pinakamabuting huwag magpakita ngayon. Pagkatapos ibunyag ang kanyang sarili, maaaring ma-frame siya ni Walgones, at mahirap ipaliwanag ang sitwasyon. Hindi naman apektado ng sumpa ang nakatadhana, ha? Hindi ba ako apektado? Na-curious si James at inisip kung hindi siya maaapektuhan ng sumpa ni Sangria. Upang kumpirmahin ang kanyang haka-haka, kailangan niyang manatili sa Sangria ng higit sa isang buwan. Gayunpaman, ito ay magiging isang napakapeligrong aksyon. Mawawalan siya ng buhay kung hindi siya ang nakatadhana. Tanong ni James kay Nova, na nasa Celestial Abode. Sinabi ng Swordmaster ng Crep Myrtle Sword Pavilion na ang nakatadhana na magangat ng sumpa ay mayroong sword body at ang sword energy ng Ancestral Sword Master. Talagang akma ako sa paglalarawan nitong nakatadhana. Nova, sa tingin mo ba ako ang nakatadhanang pinag-uusapan? Hindi nagtagal, sumagot si Nova, hindi ko alam. Sabi ni James, ngayon, medyo naiintindihan ko na ang mga sikreto ni Sangria. May sumpa sila sa kanilang bansa dahil ang taong nagsumite ng curse magic, ang Ancestral Talisman Master, ay nag-iwan ng kanyang mana dito. Sinabi ni Nova, mas kaunti ito sa kung ano ang naisip ko. Tanong ni James, kung gayon, ano ang dapat kong gawin ngayon? Sagot ni Nova, hindi ko kayo mabigyan ng tiyak na sagot. Ikaw na mismo ang mag-isip nito. Dapat ba akong manatili sa Sangria ng isang buwan upang makita kung ako ay immune sa sumpa? Kung gusto mo, sige at subukan mo. Hindi nagbigay ng tiyak na sagot si Nova kay James bagkus ay pinakiusapan lang siyang sundin ang kanyang puso. Lalong naguluhan si James, hindi sigurado sa susunod na gagawin. Gusto niyang pag-usapan ang mga bagay-bagay kay Sophie. Gayunpaman, kahit anong tawag nito sa kanya, hindi ito tumugon. No choice si James kundi sumuko. Si Walgones ay lumitaw at inangkin na siya ang nakatadhanang tao. Mula sa mga lihim na ipinasa kay Shiana at sa Swordmaster, alam talaga nilang may lalabas na nakatadhana. Gayunpaman, wala sa kanila ang makapagkumpirma kung si Walgones ang nakatadhana. Ang tanging paraan upang ma-verify ang pagkakakilanlan ni Walgones ay sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na manatili sa Crep Myrtle Sword Pavilion sa ngayon. Ang Swordmaster ay nagsabi, Mr. Jackson, dahil hindi namin makumpirma ang iyong pagkakakilanlan bilang ang nakatakdang tao, maaari ka lang naming patuloyin sa Crep Myrtle Sword Pavilion sa ngayon at pag-usapan ang bagay na ito pagkatapos ng isang buwan. Sinabi ni Walgones, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. Dahil nag-aalala ka, mananatili ako rito ng isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan, sigurado akong maniniwala ka sa akin. Pagkatapos, inayos ng Swordmaster ang pansamantalang tirahan para sa Walgones sa Crep Myrtle Sword Pavilion.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2576. Si Wolganes ay binigyan ng pansamantalang tirahan sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Pagkatapos, nagkita muli si Shiana at ang Swordmaster. Pinag-usapan ng dalawa ang pangyayari. Nag-aalalang sinabi ni Shiana, "Swordmaster, itong si Wolganes ba talaga ang nakatadhana mula sa alamat?" Ang Swordmaster ay umiling at sinabing, "Hindi ko alam, ngunit kung siya ay maaaring manatili sa Sangria ng higit sa 1 buwan at makuha ang pinakamataas na espada mga diskarte sa pakikipaglaban na nakatago sa Crep Myrtle Sword Pavilion, siya ang nakatadhana." Tumanggo si Shiana at sinabing, "Napagod na ako. Sana talaga siya na ang nakatadhana na magbubuhat ng sumpa ni Sangria. Pagkatapos, sa wakas ay maaari ko nang buwagin ang bansa at magpatuloy sa aking sariling mga pakikipagsapalaran. Hindi kami nagmamadali. Tingnan natin kung paano ito napupunta. Sinabi sa akin ng aking guro na ang nakatakdang tao ay kailangang hanapin ang pinakamataas na diskarte sa pakikipaglaban sa espada na nakatago sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion ng mag-isa." "Ma'am," tumanggo si Shiana, "novel drama. Sinabi sa akin ng dating Empress na bagamat ang sumpa ay nasa loob ng ating bansa, walang nakakaalam ng lokasyon nito. Ang nakatadhana lamang ang makakahanap nito." Nagkaroon ng maikling pag-uusap ang dalawa. Samantala, sinimulan ni James na pagsamasamahin ang mga kwento. Gayunpaman, napakakaunting naipasa kay Shiana at sa Swordmaster dahil ang mga pangyayaring ito ay nangyari noon pa man. Kaya naman, bahagi lang ng katotohanan ang alam nila. Si James ay patuloy na nagkukubli sa dilim at iniisip ang sitwasyon. Baka siya nga ang nakatadhana kung tumpak ang bersyon ng kwento ng Swordmaster. Nagpasya si James na pansamantalang magtago sa Crep Myrtle Sword Pavilion sa loob ng 1 buwan upang kumpirmahin kung ang kanyang katawan ay naapektuhan ng sumpa. Gayunpaman, bahagyang nag-aalala siya na may masamang mangyari at isumpa siya. Kaya naman, ipinaalam niya kay Nova na maging handa na agad itong palabasin ng bansa kung naramdaman niyang apektado ng sumpa. Pagkatapos gumawa ng mga paghahanda para sa pinakamasama kasama si Nova, medyo gumaan ang pakiramdam ni James. Pagkatapos, nagtago siya sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Samantala, ang mga alingaw-ngaw tungkol sa Sangria ay patuloy na kumalat sa buong mundo. Narinig mo na ba ang chismis na ang Ancestral Swordmaster ay nag-iwan ng malaking pamana sa Crep Myrtle Sword Pavilion noong sinaunang panahon? Ancestral Swordmaster, sa palagay ko nakita ko na ang pangalang iyon sa mga sinaunang talaan ng aking pamilya. Siya ay isang walang kapantay na powerhouse na umiral noong sinaunang panahon. Gayun din, tila ang Sangria's curse ay nauugnay sa curse magic. Ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay matatagpuan sa gitna ng Sangria, at ang pinakamataas na diskarte sa pakikipaglaban sa espada ay konektado sa curse magic. Narinig ng mga magsasaka mula sa buong mundo ang bulong-bulungan. Samantala, naging viral din ang selyo ng mundo. Walang nakakaalam kung sino ang kumakalat ng chismis, ngunit sila ay eksaktong tulad ng sinabi ni Wolganes. Sa sandaling iyon, nakaupo si Emperor Fritz sa pangunahing bulwagan ng Wuzhua Palace at nakinig sa mga ulat ng kanyang mga nasasakupan. "Anong sabi mo? Kataas-taasang espada mga diskarte sa pakikipaglaban?" "Oo, kamahalan. Ang mga Supreme Sword Fighting Technique na ito ay naiwan ng Ancestral Swordmaster, isang napakalakas na powerhouse ng nakaraan. Sinasabing maaaring maabot ng isa ang Grand Emperor rank o maging ang Ancestral God rank pagkatapos makuha ang mana. Pagkatapos nito, ang selyo sa mundong ito ay aalisin, at maaari nating pangunahan ang Wuzhua na maging pinakamalakas na bansa sa universo." Nang marinig ito, naintriga si Emperor Fritz. Sumigaw siya, "Agad na kunin ang mga powerhouse ng ating bansa na magtungo sa Crep Myrtle Sword Pavilion at kunin ang pinakamataas na sword fighting techniques kahit na ano." Naiintindihan. Kasabay nito, narinig ng powerhouse sa buong mundo ang tungkol sa mga alingaw-ngaw. Ang pinakamataas na sword fighting techniques at ang kakilakilabot na curse magic ay nakakuha ng atensyon ng maraming powerhouses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2577. Kahit na ang ilang mga nakatagong powerhouse na hindi nagpakita sa labas ng mundo sa loob ng maraming taon ay unti-unting nagsiwalat.
Maraming cultivator ang pumunta sa Sangria's Crep Myrtle Sword Pavilion, tinitingnan ang walang kapantay na mga diskarte sa pakikipaglaban sa espada at ang curse magic. Halos lahat ng mga powerhouse sa buong mundo ay naglalakbay sa Sangria. Ang Sangria ay malapit nang humarap sa isang malaking bagyo dahil ito ay naging sentro ng hindi mabilang na mga magsasaka. Samantala, nanatiling nakatago si James sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion at hindi nagpakilala. Lumipas ang mga araw sa isang kisap mata, at si James ay nanatili sa Crep Myrtle Sword Pavilion ng halos kalahating buwan. Sa kabuuan, halos 20 araw na siya sa teritoryo ng Sangria. Habang papalapit siya sa isang buwan, mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Pagkatapos ng kalahating buwan, maraming malalakas na magsasaka ang nakapasok din sa paligid ng Mount Crep Myrtle. Ang Corinthian Army ay muling natipon at sinisimulan na ang kanilang pag-atake sa Macchia City ng Sangria. Sa likod ng bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion, si Shiana at ang Swordmaster ay magkatabing naglakad sa isang paliko-likong landas. Nag-aalalang sinabi ni Shiana, ang ating mga frontlines ay nasa isang krisis ngayon. Sinasalakay na ng Corinthian Army ang Macchia City. Kung bumagsak ang Macchia City, pupunta ang Corinthian Army sa Imperial Capital. Ang Swordmaster ay nag-aalala ring sinabi, ang mga sikreto ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay kumalat. Maraming powerhouse ang naghihintay sa labas ng bundok at hinihiling na iwaksi natin ang ating formation. Nakakabahala na. Tanong ni Shiana, ano ang dapat nating gawin ngayon, Swordmaster? Nag-isip sandali ang Swordmaster at sinabing, maghihintay lang tayo. Kapag ang kanilang pananatili ay lumalapit sa isang buwang marka, natural na silang aalis sa Sangria. Tulad ng para sa labanan sa frontline, kailangan nating manindigan at ipagtanggol ang Macchia City sa lahat ng paraan. Sabi ni Shiana, dapat kaya nating labanan ang unang alon ng mga pag-atake. Gayunpaman, nag-aalala ako na si Corinth ay patuloy na magpadala ng mas maraming tropa at magsasaka upang salakayin ang Sangria. Siguradong babagsak ang ating bansa kung patuloy nila tayong hahampasin. Huff, Antong hininga ang Swordmaster at sinabi, maghintay pa tayo ng kaunti pa. Kung si Waldones ang nakatadhana, kukunin niya ang pinakamataas na diskarte sa pakikipaglaban sa espada at ang curse magic. Pagkatapos, ang ating misyon ay matatapos, at hindi na kailangan pang umiral ang Sangria. Sabay na naglakad ang dalawa at pinag-usapan ang sitwasyon. Isang malaking bilang ng mga powerhouse ang nagtipon sa labas ng gate ng bundok. Patuloy silang sumisigaw, hinihiling na iwaksi ng Crep Myrtle Sword Pavilion ang pormasayon sa paligid ng bundok. Gayunpaman, hindi sila pinansin ng Swordmaster ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Nalaman ni James, na nakatago sa paligid, ang tungkol sa sitwasyon. Hindi niya inaasahan na maraming powerhouse ang lalabas sa labas ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Umalis siya sa Crep Myrtle Sword Pavilion at nagpakita sa labas ng gate ng bundok. Hindi bababa sa 1,000 powerhouse ang nasa labas ng gate ng bundok. Karamihan ay nasa Tribulation rank, at ang ilan ay nasa Sage rank. Gaano man katatag ang pormasayon ng Crep Myrtle Sword Pavilion, hindi nito kayang labanan ang mga pag-atake ng mga powerhouse na ito kung pipiliin nilang lusutan ito ng pilit. Pagkatapos umalis sa paligid ng bundok upang suriin ang sitwasyon, bumalik si James sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Sa nakalipas na kalahating buwan, si James ay lihim na nanonood ng Waldones. Gayunpaman, nagkulong si Waldones sa silid at nakatuon sa kanyang paglilinang. Hindi siya umalis at tuluyang binaliwala ang mga gawain sa labas ng mundo. Nais ni James na magtanong tungkol sa background ni Waldones ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon dahil hindi kailanman lumakad si Waldones. Pagkatapos bumalik sa Crep Myrtle Sword Pavilion, naglakad-lakad si James nang walang patutunguhan. Matapos maglakad ng ilang oras, nahanap niya si Shiana at ang Swordmaster. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa at saka naghiwalay. Ang Swordmaster ay naglakad patungo sa likod ng bundok. May 9 na palapag na tore sa likod ng bundok. Binabantayan ng ilang alagad ang pasukan ng tore. Nang makitang lumitaw ang Crep Myrtle Swordmaster, magalang siyang binati ng mga gwardya. Swordmaster, ma'am. Tumango ang master ng espada bilang tugon at naglakad papunta sa 9 na palapag na tore. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 2578. Sumunod si James sa pasukan ng tore. Mayroong ilang mga sinaunang script na nakaukit sa mga beam ng pasukan. Sila ay mula pa noong sinaunang panahon, at hindi sila mabasa o maunawaan ni James. Natigilan siya sandali at sinundan ang Swordmaster sa tore. Natuklasan ni James na medyo malawak ang loob ng tore. Ang unang palapag ay halos 1,000 metro kwadrado. Ang lugar ay nilagyan ng hindi mabilang na mga bookshelf na puno ng mga libro. Ang Swordmaster ay hindi na natili sa unang palapag ngunit tumungo sa hagdan patungo sa ika-9 na palapag. Sinundan siya ni James sa ika-9 na palapag. Pagkarating ng Swordmaster sa ika-9 na palapag, hinanap niya ang mga libro. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isang sinaunang libro sa isang bookshelf. Pagkatapos, humanap siya ng isang sulok na mauupuan at seryosong magbasa ng libro. Samantala, pinagmasdan ni James ang kanyang paligid. Kinuha niya ang isang libro at nalaman na ang mga salita sa libro ay wala sa isang wika mula sa Earth, kaya imposible para sa kanya na basahin ang mga ito. Matapos suriing mabuti ang libro, wala pa rin siyang maintindihan. Kaya ibinaba niya ang libro. Bagamat inilapag niya ang libro ng napakalambot, nagdulot pa rin ito ng bahagyang tunog, novel drama. Ang Swordmaster, na nakatutok sa kanyang libro, ay may naramdaman at tumingin sa tunog. Nakita niya ang isang libro na bahagyang gumagalaw at kumunat ang noo niya. Naghahalusinate ba ako? Ibinaba niya ang libro sa kanyang kamay at naglakad. Nang makita ang Swordmaster na papalapit, si James ay likas na sumandal sa bookshelf upang maiwasan ang Swordmaster. Dahil nakatago ang kanyang aura at hindi siya magagapi, hindi siya makita ng Swordmaster. Lumapit siya, kinuha ang librong inilapag ni James, at pinagmasdan ito sandali. Muling iniskan ng Swordmaster ang kanyang paligid. Matapos makahanap ng hindi pangkaraniwan, bumalik siya sa kanyang orihinal na lugar at umupo upang ipagpatuloy ang pagbabasa ng kanyang libro. Tahimik na lumapit si James at pinanood siya sa gilid. Sinigurado niyang magaan ang mga yabag niya at halos tahimik lang. Gayunpaman, ang Swordmaster ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas at naging isang sage maraming taon na ang nakalilipas. Dati, hindi niya pinapansin, kaya na-miss niya ito. Gayunpaman, naramdaman niyang may mali sa pagkakataong ito. Hindi niya napansin ang tunog ng mga yabag ni James. Hindi niya itinaas ang kanyang ulo ngunit ginamit niya ang kanyang divine sense upang suriin ang kanyang paligid. Sa kabila nito, hindi niya naramdaman ang sino man sa paligid niya. Sino ang sumusunod sa akin? Napaisip ang Swordmaster sa kanyang sarili. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang papalapit na mga yabag, na parabang nakatayo sa harapan niya ang sumusunod sa kanya. Nasabi niya na ang tao ay nakatayo kalahating metro ang layo at nakatingin sa kanya. Ibinaba ng Swordmaster ang libro sa kanyang kamay at tumingin ng diretso kay James. Bagamat wala siyang makita, nagpanggap siyang kalmado at mahinang sinabi, "Dahil nandito ka na, bakit hindi mo ipakilala ang iyong sarili?" Nagulat si James nang marinig iyon. Natuklasan kaya niya ako. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, kumalma siya. Tiniyak sa kanya ni Nova na tinago ang kanyang aura at hindi siya nakikita. Walang makakakita sa kanya hanggat hindi siya nagpakilala. Sa pag-iisip nito, gumaan ang pakiramdam niya at napaatras ng ilang hakbang. Hindi mahanap ng Swordmaster si James, ni hindi niya naramdaman ang sino man sa paligid niya. Gayunpaman, naririnig niya talaga ang mga yabag. Tumingin siya sa harap at sinabing, "Bakit ka nagtatago? Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ako magpipigil sa'yo kung hindi ka magpapakita." Si James ay hindi nakaramdam ng pananakot sa kanya at casual na lumingon. Na umalis. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2579. Naramdaman ng Swordmaster na umalis na si James. Bagamat nasasabi niya ang eksaktong lokasyon ni James mula sa mga yapek, hindi siya kumilos laban sa kanya sa takot na ang nakatagong tao ay nananaig. Kung hindi, siguradong naramdaman niya ang kanyang aura. Pagkaalis ni James, sumimangot ang Swordmaster at nagsuot ng solemne na ekspresyon. "Sino naman yun? Mayroon kaming pormasayo na nagpoprotekta sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makadaan dito. Paano makapasok ang isang tagalabas sa Crep Myrtle Sword Pavilion at palihim akong susundan?"
Ano nga ba ang layunin ng taong ito? Ang Swordmaster ay naguguluhan. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng taong sumusunod sa kanya o ang motibo ng taong iyon. Mabilis na umalis ang Swordmaster sa tore at tinungo si Shiana. Sa sandaling iyon, si Shiana ay nasa isang manor sa Crepe Myrtle Sword Pavilion kung saan siya tumuloy. Nakaupo siya sa damuhan sa labas ng manor at tulala siyang nakatingin sa langit. Ang Swordmaster ay sumugod at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang tao na sumusunod sa kanya sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. Gulat na tanong ni Shiana, sinasabi mo ba na may sumusunod sa iyo? Tumango ang Swordmaster at same time na sinabi, oo. Malinaw kong naririnig ang mga yabag ngunit wala akong makitang sino man o makaramdam ng anumang enerhiya sa paligid ko. Nasa 7th stage ka na ng Sage rank at isa ka ng Sage King. Halos hindi ka na magagapi sa mundo namin. Paano kahit hindi mo maramdaman ang aura ng taong ito? Hindi makapaniwala si Shiana. Ang Crepe Myrtle Swordmaster ay nasa ikapitong yugto ng Sage rank. Ang mga magsasaka sa una hanggang ika-6 na yugto ng Sage rank ay tinawag na Sage. Samantala, ang mga cultivator sa Sage rank 7th to the 12th stage ay tinawag na Sage Kings. Ang Crepe Myrtle Swordmaster ay itinuturing na pinakamalakas na tao sa mundong ito. Gayunpaman, ang kanyang katayuan bilang pinakamalakas na tao ay isang bagay sa ibabaw. Ang iba pang malalakas na magsasaka ay nanatiling nakatago at bihirang ilantad ang kanilang sarili sa mundo, na naging dahilan upang sila ay makalimutan ng mundo. Sa kabila noon, ang Swordmaster pa rin ang pinakamalakas sa mga kilalang cultivator. Mahirap para kay Shiana na maniwala na may makakasunod sa Swordmaster nang hindi natuklasan. Sobrang seryoso ko. Ang Swordmaster ay may masamang tingin. Sinabi ni Shiana, ang pagbuo ng Crepe Myrtle Sword Pavilion ay itinayo ng isa sa iyong mga ninuno maraming taon na ang nakararaan. Kung tama ang aking natatandaan, ang iyong ninuno ay isang powerhouse na naging isang Divine Sage. Sino ang makakadaan sa formation ng hindi nasaktan? Walgones, sabay na nagsalita si The Swordmaster at Shiana. Tumango ang Swordmaster at sinabing, Ma'am, novel drama. Ang porma sayon ng Crepe Myrtle Sword Pavilion ay umiral na mula pa noong sinaunang panahon, at walang kakayahan ang mga tagalabas na masira ito. Gayunpaman, dumaan dito si Walgones nang hindi nasira ang porma sayon. Ang taong sumusunod sa akin ay si Walgones. Nagtatakang tanong ni Shiana, bakit kanya susundan? Sinusubukan kaya niyang makuha ang Supreme Sword Fighting Techniques na nakatago sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. Umiling ang Swordmaster. Samantala, ganap na hindi alam ni James na napagkamalan ng Swordmaster na si Walgones ang taong lihim na sumusunod sa kanya. Sa sandaling iyon, gumala siya sa ilan sa mga bundok sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. Napakalaki ng Crepe Myrtle Sword Pavilion, at mayroon itong kabuuang 1,008 bundok. Ang mga disipulo ay nakakalat sa lahat ng mga bundok na ito. Masayang gumala si James sa kabundukan. Nararamdaman niya ang sword intent na nagmumula sa mga bundok. Kasabay nito, ang sword energies ay lalabas mula sa mga bundok. Kahit na ang mga hibla ng sword energy ay mahina, ang mga ito ay makapangyarihan kapag sila ay nagtipon. Mula nang pumasok siya sa Crepe Myrtle Sword Pavilion, ang kanyang Yogacara sword energy ay na-stimulate, at sumisipsip ito ng sword energy mula sa paligid. Gayunpaman, pilit itong pinigilan ni James sa pagsipsip ng sword energy. Ito ay isang magandang lugar. Umakyat si James sa isa sa mga taluktok ng bundok at umupo sa isang bato sa bangin. Sinimulan niyang maramdaman ang sword energy sa paligid niya at mamulong, ang sword energy dito ay ang pinakamahusay na pagkain para sa aking katawan. Kung maglilinang ako dito ng ilang panahon, tiyak na maitataas ko ang ranggo ng aking Yogacara sa 3 yugto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2580. Ang Crepe Myrtle Sword Pavilion ay isang magandang lugar upang linangin at pagbutihin ang kanyang ranggo sa Yogacara. Gayunpaman, wala sa mood si James na maglinang. 1 buwan ang hinintay niyang lumipas. Kung makakayanan niya ang 1 buwang marka at hindi maapektuhan ng sumpa, maglilinang siya ng maluwag. Bagamat hindi niya maaabot ang Tribulation rank, maabot niya man lang ang 3rd stage ng Mage rank. Umupo si James sa bangin ng likod ng bundok. Inip na inilabas niya ang isang sigarilyo at sinindihan ito.
Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng pangungulila. Namiss niya ang pagpunta sa Earth at gusto niyang makita si Thea. Napakaraming taon na ang lumipas, at nagtaka siya kung kumusta na si Thea sa Earth. Samantala, maraming powerhouse ang patuloy na nagtitipon sa labas ng gate ng bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Dahil ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay protektado ng isang formation na itinayo ng isang powerhouse ng Crep Myrtle Sword Pavilion maraming taon na ang nakararaan, ang mga powerhouse ng kasalukuyang edad ay hindi makalusot dito gamit ang kanilang lakas. Sa una, halos lahat ng powerhouse na dumating sa labas ng gate ng bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay nasa tribulation rank. Gayunpaman, marami pang mga powerhouse ang nagsimulang dumating, novel drama. Ang mga nagpakita kamakailan ay nasa sage rank at umabot sa napakataas na yugto. Habang nagtitipon ang mga tao sa labas ng gate ng bundok, isang pulang sedan na upuan ang lumitaw sa di kalayuan. 4 na babaeng nakasuot ng pulang damit ang dala ang sedan na upuan. Mabilis silang sumulong at lumitaw sa labas ng pasukan ng bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion sa isang kisap mata. Sino sila? Nang makita ang pulang sedan na upuan na dala ng 4 na babae na nakasuot ng pulang damit, natigilan ang mga magsasaka na naghihintay sa labas ng mga tarangkahan ng bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang 4 na babae na may dalang sedan na upuan ay may parehong hitsura at damit. Magkapareho pa nga ang pananamit nila, na parang inukit sa iisang amag. Sila kaya ang maalamat na 4 na santo. Ayon sa mga sinaunang tala, 4 na magkakatulad na babae ang lumitaw sa ating mundo 100,000 taon na ang nakalilipas. Kilala sila bilang 4 na santo at nagsilbi sa Blade Master ng Mount Grinch. Tama iyan. Ito ay dapat ang Blade Master ng Mount Grinch. Nang makuna ng 4 na babae na magkasama, kitang-kita ang pagkakakilanlan ng taong nakaupo sa pulang sedan na upuan. Ang ilang mga tao ay hindi pamilyar sa Blade Master ng Mount Grinch at nagtanong, sino iyon? Siya ay isang taong umiral mula noong 100,000 taon na ang nakalilipas at isa ng Sage King noon. Siya ay may walang kapantay na espada at isa sa pinakadakila sa mundo. Nakakagulat, nabubuhay pa siya pagkatapos ng 100,000 taon. Habang inihayag ang impormasyon tungkol sa Blade Master ng Mount Grinch, maraming powerhouse na naruroon ang huminga. Siya ay isang Sage King 100,000 taon na ang nakalilipas. Ngayong napakaraming oras na ang lumipas, anong rank na siya ngayon? Isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bato sa isang sulok sa malapit ay nagsabi. Anuman ang talento at potensyal ng isang tao, ang isa ay masusumpa pagkatapos maabot ang isang tiyak na edad at hinding-hindi na makapasok sa divine rank dahil sa selyo sa Planet Galileo. Ang kanyang mga salita ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Halos lahat ay nakarinig ng gayong mga alamat. Gayunpaman, walang sino man ang nakaabot sa ganoong taas sa paglilinang o nabuhay ng sapat na mahabang panahon upang kumpirmahin ang mga ito. Kaya, walang sino man ang talagang nagbigay pansin sa mga alamat. Isang batang magsasaka ang nagtanong, Sir, totoo ba ang sumpa na sinasabi mo? Imposible bang maabot ng sino man sa Planet Galileo ang divine rank? Talaga bang isumpa ang mga taong nabubuhay sa isang tiyak na edad? Oo. Bago pa makasagot ang matanda, isang boses ang nanggaling sa pulang sedan na upuan. Agad na napalingon ang lahat sa pulang sedan na upuan. Tinaas ng isa sa mga babae ang kurtinang nakatikip sa pulang sedan na upuan, at lumabas ang isang matandang lalaki. Siya ay isang napakaslim na lalaki na may kulubot na mukha, at siya ay nakasuot ng pulang damit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2581. Kalansay ang mukha niya at parang manipis na balat lang ang tumatakip dito. Napakapayat ng lalaki na para siyang kalansay sa damit. Namumutla ang mukha niya at lumubog ang mga mata na medyo nakakatakot ang mukha niya. Maraming mga magsasaka ang bahagyang umatras nang makita ang kanyang hitsura. Lumabas sa ere ang matanda at dahan-dahang bumaba mula sa langit. Maya-maya, bumagsak siya sa lupa. Ang lahat ay tumingin sa powerhouse na nang ibabaw sa mundo 100,000 taon na ang nakalilipas ng maingat. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumingin sa mga tao at mahinahong sinabi, karamihan sa mga tao ay alam lamang ang tungkol sa Sangria's Curse. Hindi nila alam na ang buong Planet Galileo ay isinumpa. Ang mga buhay na nilalang sa Planet Galileo ay hindi kayang mabuhay ng higit sa 1,000,000 taon.
Yung mga umabot sa edad na 1,000,000 ay mamamatay. Gayun din, ang mga buhay na nilalang sa ating planeta ay hindi makakalusot sa divine rank. Ang mga makakarating sa divine rank ay mamamatay kahit na hindi pa sila umabot sa edad na 1,000,000. Umalangaw-ngaw ang boses ng Blade Master ng Mount Grinch. Karamihan sa mga nabubuhay na nilalang na naruroon ay higit pa o mas kaunti ang nakarinig tungkol sa gayong mga alamat, ngunit wala ni isa sa mga alamat ang na-verify dati. Kaya, karamihan sa kanila ay hindi kailanman isinapuso. Ikaw ba talaga ang Blade Master ng Mount Grinch? Totoo ba yang sinasabi mo? Pansamantalang tanong ng isang magsasaka, natatakot na masaktan ang powerhouse na nangingibabaw sa mundo 100,000 taon na ang nakalilipas. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay hindi tumugon sa kanyang tanong. Tumingin siya sa Crepe Myrtle Sword Pavilion sa unahan niya, at dumilim ang kanyang kulubat na mukha. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay hindi isang likas na mahuhusay na magsasaka ngunit nakakuha ng maraming mga pagpapala. Kinailangan siya ng 100,000 taon para sa wakas ay naging isang sage at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Gayunpaman, siya ay halos nasa edad na 1,000,000. Kitang-kita niya ang pressure mula sa universe. Noong una, tinanggap na niya ang kanyang kapalaran at naghihintay sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, nalaman niya ang tungkol sa mga alingaw-ngaw ng sangria at ang Crepe Myrtle Sword Pavilion, na posibleng alisin ang sumpa. Hindi pa siya handang mamatay at gusto niyang mabuhay. Layunin niyang magpatuloy sa paglilinang hanggang sa maabot niya ang divine rank. Kaya, dumating siya sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. 100,000 taon na ang nakalilipas, siya ay isang Sage King sa 11 yugto ng Sage rank. Ngayon, ang kanyang cultivation rank ay umunlad na sa mas mataas na antas. Siya ay nasa 13 yugto ng Sage rank at ngayon ay isang Sage Emperor. Sa kabila ng pagiging Sage Emperor, naramdaman din ng Blade Master ng Mount Grinch ang isang malakas na puwersa mula sa pagbuo ng Crepe Myrtle Sword Pavilion. Sa isang ulirat, parang dinudurog siya ng isang nakakatakot na sword intent. Bamulong ang Blade Master ng Mount Grinch, narinig ko na ang protection na porma sayon ng Crepe Myrtle Sword Pavilion ay naset up ng hindi mabilang na taon nang nakalipas ng isang Divine Sage. Nakikita ko ito ngayon, tila totoo nga ang mga chismis. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao at sumigaw, "Ako ang Blade Master ng Mount Grinch. Gusto kong hilingin sa Crepe Myrtle Sword Master na mangyaring buksan ang gate ng bundok." Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa hanay ng kabundukan, umabot sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. Kahit si James, na nasa tuktok ng bundok, ay narinig ang boses. Nagsalubong ang mga kilay ni James, at bamulong siya, sino itong Blade Master ng Mount Grinch? Siya ay dapat magkaroon ng isang mahusay na background upang gumawa ng ganoong demand. Pagkatapos magmokmak sa sarili, tumayo si James at umalis. Palihim siyang nagtungo sa kung saan karaniwang tumatambay ang Crepe Myrtle Sword Master. Sa sandaling iyon, kasama ni Shiana ang Sword Master. Nang marinig ang boses mula sa labas ng gate ng bundok, nagkaroon siya ng solemne na ekspresyon, novel drama. Napaisip si Shiana na nasa tabi niya. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi niya, ang Blade Master ng Mount Grinch. Siya kaya ang eskrimador na nangingibabaw sa mundo 100,000 taon na ang nakalilipas. Bahagyang tumango ang Sword Master at sinabing, dapat siya iyon. Hindi ko inaasahan na buhay pa siya. Bilangin ang mga taon na lumipas, siya ay halos 1,000,000 taong gulang. Kung hindi ako nagkakamali, dumating siya pagkatapos niyang malaman na ang pag-aangat sa sumpa ni Sangria ay maaari ding pawiin ang sumpa sa mundong ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2582. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay isang walang katulad na magsasaka. Sa sobrang lakas na sumisigaw sa labas na humihiling na buksan ang gate ng bundok, nag-alala ang Crepe Myrtle Sword Master. Nagdadalawang isip siya kung bubuksan ba ito o hindi. Ano ang gagawin mo sa mga powerhouse sa labas ng gate ng bundok, Sword Master? Tanong ni Shiana. Nag-isip sandali ang Sword Master at sinabing, ang Crepe Myrtle Sword Pavilion ay hindi isang nakatagong sekta. Sa napakaraming powerhouse sa labas ng gate ng bundok, parang hindi ako welcome kung hindi ko sila bubuksan ng gate. Nagpa siya ang Sword Master na buksan ang pinto.
Bagamat ang pinakamataas na diskarte sa pakikipaglaban sa espada ay nakatago sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion, sila ay isang alamat na ipinamana ng kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng salita ng bibig. Kahit siya ay hindi alam kung saan sila nakatago. Malumanay na sinabi ni Shiana, irerespeto ko ang anumang desisyon na gagawin mo. Nasa Crep Myrtle Sword Pavilion sila. Bagamat ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay palaging nagpapanatili ng magandang relasyon kay Sangria, hindi nakialam si Shiana sa desisyon ng Swordmaster. Pagdating ni James, narinig niya ang desisyon ng Swordmaster na buksan ang gate ng bundok. Mula nang marinig ng Crep Myrtle Swordmaster ang mga yabag ng isang tao na sumusunod sa kanya sa tore, pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang paligid. Pagkalapit ni James ay agad niya itong narinig. Ang Swordmaster ay tumingin kay Shiana at sinenyasan ang kanyang mga mata. Agad na naunawaan ni Shiana ang mensahe at nagsimulang maramdaman ang kanyang paligid. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang sino man sa paligid nila. May napansin si James na kakaiba sa kanila at huminto sa pwesto. Sino ka? Tumayo ang Swordmaster at tumingin sa direksyon na papalapit kay James na may nagbabantay na ekspresyon. Tumayo din si Shiana at tumingin sa harapan pero wala siyang makita. Nang walang marinig na tugon mula sa nanghihimasok, biglang itinaas ng Swordmaster ang kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang lumitaw sa kanyang kamay at tumama sa direksyon ni James, novel drama. Bagamat hindi nakikita si James, likas siyang umiwas. Nilampasan siya ng puwersa ngunit tinamaan siya sa braso. Nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang braso at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Walang tao doon, Swordmaster. Paranoid ka ba? Tanong ni Shiana. Imposible. Dapat may tao dito. Ang Swordmaster ay tumitig sa unahan ng buong atensyon. Matapos iwasan ni James ang suntok, pinag-isipan niya ito at nagpasya na kailangan niyang ihayag ang kanyang sarili. Kailangan niyang ipakita ang kanyang sarili sa madaling panahon. Kung ihayag niya ang kanyang sarili sa ibang pagkakataon, magdudulot ito ng mas makabuluhang hindi pagkakaunawaan at magiging mahirap para sa kanya na ipaliwanag ang kanyang sarili. Ibinahagi niya ang enerhiya ni Nova sa kanyang katawan at lumabas sa manipis na hangin sa harap ng dalawang babae. Nang makita ang isang lalaki na biglang lumitaw, naging solemn na ang mukha ng Swordmaster. Lihim niyang pinakilos ang lahat ng kanyang lakas at maingat na tinitigan si James. Basta banta si James, hahampasin niya agad. Nang makita si James, natigilan si Shiana saglit. Inayos niya ang sarili at nagtanong, "Bakit ka nandito, Mr. Kaden?" Lumingon ang master ng sword kay Shiana sa tabi niya at nagtanong, "Kilala mo ba siya?" Tumango si Shiana at sinabing, "His name is James Kaden." Hindi nagtagal, nailigtas niya ang marami sa mga sundalo ng ating bansa. Nakangiting naglakad si James. Sumigaw ang master ng espada, "Tumigil ka dyan." Huminto si James sa kanyang paglalakad at tumingin sa Swordmaster na may inosenteng mukha. Nagtanong ang master ng espada, "Bakit mo ako sinusundan ng palihim?" Nakangiting paliwanag ni James, "Huwag po sana kayong magkamali, Swordmaster. Hindi ko sinasadyang sundan ka. Curious lang ako sa Sangria's Curse. Ang lugar na ito ay nangyari na ang gitnang rehiyon ng Sangria. Kaya, nag-snock ako sa Crep Myrtle Sword Pavilion, umaasang makahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa sumpa. Nagsasabi ka ba ng totoo?" Ang Swordmaster ay nagdududa sa kanya. Tumango si James at sinabing, "It's the truth. Hindi ko naman talaga sinasadyang masama." Nagtanong ang Swordmaster, "Paano ka nakapasok sa Crep Myrtle Sword Pavilion?" Isang malaking sword formation ang nagpoprotekta sa bundok. "Sa lakas mo, paano makakadaan sa formation?" Nakangiting sagot ni James, "Natural, I have my own ways of getting in." Sinabi ni Shiana sa tabi nila, "Swordmaster, hindi mapanganib na tao si James. Posibleng na curious lang talaga siya tungkol sa Sangria's Curse at nalaman niya ang higit pa tungkol dito." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2583. Tumingin si James kay Shiana nang may pasasalamat. Huminga ng malalim ang Swordmaster at gumaan ang pakiramdam sa ngayon. Lumapit si James at tinignan ang dalawang babaeng magkaiba ang ugali. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, pareho silang maganda. Nakangiting sinabi niya, "Kamahalan, Master ng Espada,
Ito ay isang karangalan. Ang Swordmaster ay huminga ng mahina at hindi tumugon sa kanya. Ngumisi si Shiana at nagtanong, "Di ba umalis ka na sa ating bansa? Bakit ka bumalik?" Sabi ni James, "Narinig ko na nakatago dito ang malalakas na sword technique, at narinig ko rin ang tungkol sa curse magic sa Sangria. Interesado ako sa curse magic, kaya pumunta ako para tingnan ito." By the way, may naalala si James at tumingin sa Swordmaster. Habang hindi ako nakikita, narinig ko ang Swordmaster na binanggit ang nakatadhana na may sword body at ang ancestral sword mater's sword energy. Totoo ba yon? Lumuwag ng husto ang mukha ng Swordmaster. Tumanggo siya at sinabing, "Oo. Ang mga ito ay ipinasa sa mga kahalili ng Crep Myrtle Sword Pavilion." Nag-isip sandali si James at nagpasya na sabihin sa kanila ang totoo. To be honest, nilinang ko ang isang sword body kanina at may sword energy sa loob ng katawan ko. Ito ay ang sword energy ng Ancestral Sword Master mula sa Primeval Age. Nang marinig ito, sinama ng tingin ng Sword Master at Shiana si James. Hindi makapaniwalang sinabi ng Sword Master, "Ikaw." Sabi ni Shiana, "Hindi ka dapat nagbibiro, Mr. Kaden. Ang nakatadhana ay nagpakita na, kaya't ikaw. Narinig mo siguro ang usapan natin at nagpapanggap ka na ikaw ang nakatadhana, di ba?" Nang makitang hindi naniniwala ang dalawa, walang choice si James kundi ipatawag ang kanyang Yogacara. Sa isang pag-iisip, ang sword energy ay mabilis na natipon sa kanyang katawan. Ang sword energy ay lumabas mula sa mga pores ng kanyang katawan at nagtipon upang bumuo ng isang puting sword energy. Boom! Sa sandaling lumitaw ang Yogacara ni James, ang buong Mount Crep Myrtle ay nanginag. Nayanig ang mahigit 1,000 bundok sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang potent sword energy ay lumabas mula sa mga bundok at agad na natipon sa kalangitan. Si James, Shiana, at ang Swordmaster ay natulala sa eksena. Pagkaraan ng ilang segundo, nagmamadaling hinimok ng Swordmaster si James, "Iitapon mo ito dali." Mabilis na ipinakalat ni James ang kanyang Yogacara. Sa sandaling bumalik ang kanyang Yogacara sa kanyang katawan, ang sword energy sa kalangitan ay bumalik sa mga bundok at nawala. Tinitigan ng Swordmaster si James. Paano nagdudulot ng kakaibang phenomenon ang iyong Yogacara sword energy sa Crep Myrtle Sword Pavilion? Ginawa nitong pabago-bago ang sword energy sa loob ng mga bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Puno ng pagkabigla ang magandang mukha ng Swordmaster. Inosenteng tiningnan siya ni James, pagkatapos ay sumagot siya, "Sabi mo ang nakatadhana ay mayroong sword energy ng Ancestral Swordmaster. Nakuha ko na ito matagal na ang nakalipas at pinino ito sa aking Yogacara. Kung ako ang nakatadhana, natural lang na makakapagdulot ako ng kakaibang phenomenon, di ba?" Mahinahon niyang paliwanag dito ngunit laking gulat din ito. Hindi inaasahan ni James na ang kanyang Yogacara ay magdudulot ng ganoong abnormal na reaksyon sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Anong nangyari? Isang boses ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan. Agad namang lumapit ang isang lalaki. Lumapit si Walgones at sinulyapan si James. Pagkatapos, lumingon siya sa Swordmaster at Shiana, pinagsalikop ang kanyang mga kamay para batiin sila, novel drama. Pagkatapos, nagtanong siya, ano ang sanhi ng hindi pangkaraniwang pangyayari sa Crep Myrtle Sword Pavilion? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2584. Si Walgones ay isang eskrimador. Nang maramdaman ang hitsura ng libo-libong sword energies, nagulat siya. Gayunpaman, ang sword energies ay lumitaw at nawala halos kaagad. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, kaya dali-dali siyang lumapit para magtanong tungkol sa sitwasyon. Sinulyapan ng Swordmaster si James. Sa sandaling iyon, nag-aalinlangan siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Walgones. Inangkin ni Walgones na siya ang nakatadhana. Gayunpaman, ayon sa mga paglalarawang ipinasa ng kanyang guro, ang nakatadhana ay mayroong sword body at ang Ancestral Swordmaster's sword energy. Ipinatawag ni James ang sword energy at nagdulot ng kakaibang phenomenon sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Ibig sabihin, si James ang nakatadhana. Kung gayon, sino ba talaga si Walgones? Ang Swordmaster ay walang sagot sa kanyang mga tanong. Ang alam lang niya ay napakalakas ni Walgones. Ang kanyang lakas ay higit sa kanya.
Kaya naman, bahagya siyang natakot sa kanya. Marahil ay dahil nagpakita ang nakatadhana sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Ibinuka ng Swordmaster ang kanyang mga labi at mahinang sinabi sa akin ng aking guro na ang nakatadhana ay makakakuha ng pinakamataas na diskarte sa pakikipaglaban sa espada. Gayunpaman, walang nakakaalam kung saan sila nakatago. Ang alam ko lang ay hindi mabilang na sword energies ang nasa loob ng 1,008 bundok sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang isang makapangyarihang escrimador lamang ang maaaring maging sanhi ng pagbabago-bago ng sword energies na ito. Hindi sinabi ng Swordmaster na si James ang sanhi nito. Tumingin siya kay Waldonis at nakangiting sinabi, marahil ay nanatili ka sa Crep Myrtle Sword Pavilion sa mahabang panahon, at ang iyong enerhiya ay naging sanhi ng pag-iba-iba ng sword energy dito. Sana ay makuha mo ang pinakamataas na diskarte sa pakikipaglaban sa espada at ang curse magic, pagkatapos ay iyangat ang Sangria's curse. Hindi pinaghihinalaan ni Waldonis ang mga salita ng Swordmaster. Nakangiti siyang sumagot, dahil naniniwala ka na ako ang nakatadhana, Swordmaster, maaari ba akong maglakad ng malaya sa Crep Myrtle Sword Pavilion? Iminuwestra ng Master ng Sword sa kanya at sinabing, pinapayagan kang lumipat sa Crep Myrtle Sword Pavilion ayon sa gusto mo mula ngayon. Hangad ko sa iyo ang pinakamahusay sa pagkuha ng mana. Napangiti si Waldonis sa kanyang sinabi. Hindi na siya nagsalita pa at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Tapos, tumalikod na siya at umalis. Pagkaalis ni Waldonis, nagdududang tumingin si Shiana kay James at nagtanong, ikaw ba talaga ang nakatadhana, Mr. Kaden? Nagkibit balikat si James at sinabing, paano ko malalaman? Bago pumunta sa Crep Myrtle Sword Pavilion, wala akong alam sa mga bagay na ito. Napagtanto ko lang na akma ako sa paglalarawan pagkatapos mag-eavesdrop sa iyong mga pag-uusap. Ang Swordmaster ay tumingin at sa kanya at sinabi, papayagan din kitang maglakad ng malaya sa paligid ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Kung ikaw talaga ang nakatadhana, tiyak na makukuha mo ang pinakamataas na diskarte sa pakikipaglaban sa espada. Isalamat, Swordmaster. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay sa isang kamao. Ikanaway ng Swordmaster ang kanyang kamay at sinabing, sige. Bubuksan ko na ngayon ang gate ng bundok para salubungin ang mga powerhouse sa labas. Pagkatapos magsalita ng Swordmaster, tumalikod siya at umalis. Dahil ito ang kapakanan ng Crep Myrtle Sword Pavilion, hindi nakialam si Shiana sa desisyon ng Swordmaster. Curious na tumingin si Shiana kay James. Siya ay napakarilag at nagkaroon ng napakahusay na hitsura. Bukod dito, siya ay Sangria's Empress at may marangal na ugali, novel drama. Tumingin siya kay James gamit ang maningning niyang mga mata at may napaka-curious na ekspresyon. Ikaw ba talaga ang nakatadhana, Mr. Kaden? Kung ikaw ang nakatadhana, sino si Waldonis? Saan siya nanggaling? Nagkibit balikat si James at umiling, paano ko malalaman? Hindi ko nga alam kung ako ba ang nakatadhana. Hinihintay kong matapos ang 1 buwan kong yugto sa Sangria. Umaasa ako na ikaw ang nakatadhana. Napangiti si Shiana. Bakit? Tanong ni James. Sinabi ni Shiana, ang Sangria ay umiral sa mga nakaraang panahon, patuloy na binabantayan ang lihim na ito at naghihintay na lumitaw ang nakatadhana. Sa buong kasaysayan, paulit-ulit na nawasak ang ating bansa. Gayunpaman, ang mga kaugalian ng ating bansa ay hindi nawala at napanatili hanggang ngayon. Upang patuloy na maprotektahan ang mga lihim na ito, maraming pinagdaanan si Sangria. Kung ikaw talaga ang nakatadhana, makukuha mo ang curse magic at maaangat ang sumpa ni Sangria. Ang layunin ng ating bansa ay matutupad din, at ang aking misyon ay matatapos. Hindi ko na kailangang manatili sa Sangria at maaari na akong pumunta sa sarili kong mga pakikipagsapalaran. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2585. Sana nga. Nais din ni James na makuha ang pinakamataas na diskarte sa pakikipaglaban sa espada at ang makapangyarihang sword magic mula sa Primordial Age. Sasamahan ba kita sa paligid ng Crep Myrtle Sword Pavilion? Napatingin si Shiana. James at humingi ng kanyang opinyon. Ayos lang. Isa kang mataas na Empress. Paano ako mag-aaksaya ng oras mo? Agad namang tumanggi si James. Inilibot ni Shiana ang kanyang mga mata at sinabing, walang Empress sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Eto,
Ako si Shiana. At saka, medyo pamilyar ako sa Crep Myrtle Sword Pavilion at maaaring makatulong sa iyo na makuha ang mana ng swordsmanship. Natukso si James sa sinabi niya. Kung gayon, salamat sa iyong tulong. Tara na, nauna sa kanya si Shiana. Sinundan siya ni James, at nagsimula ang dalawa sa paghahanap sa 1008 na bundok sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Habang nangyayari iyon, na-deactivate ng Crep Myrtle Sword Master ang pagbuo ng bundok, na nagpapahintulot sa mga powerhouse na makapasok sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang karamihan ng mga powerhouse ay pumasok sa pangunahing bulwagan ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang Swordmaster ay nakasuot ng mahabang purple na damit, at ang kanyang mahabang buhok ay lumipad. Siya ay may kaakit-akit at napaka-eleganteng aura. Tumingin siya sa mga powerhouse sa pangunahing bulwagan mula sa buong mundo at nakangiting sinabi, ang aking mga panauhin na naglakbay mula sa malayo, humihingi ako ng paumanhin sa kakulangan ng mabuting pakikitungo. Pagkatapos niyang magsalita, humakbang pasulong ang Blade Master ng Mount Grinch at binati siya ng magkahawak ang mga kamay. Pagkatapos, nagtanong siya, Crep Myrtle Sword Master, ano ang naging sanhi ng napakaraming sword energies na lumitaw sa itaas ng Crep Myrtle Sword Pavilion ngayon lang? Ano ba talaga ang nangyari? Paki-enlighten mo kami, Sword Master. Kumakalat ang mga chismis sa labas na nagsasabing mayroong pinakamataas na pamana ng swordsmanship sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang taong nakakakuha nito ay maaaring alisin ang sumpa sa mundong ito at maging isang walang kapantay na powerhouse. Totoo ba ang mga chismis? Narinig ko rin na ang Sangria's Curse ay konektado sa Crep Myrtle Sword Pavilion, totoo ba? Maraming mga powerhouse ang nagsimulang bambahin siya ng mga tanong. Inasahan na ng Swordmaster ang kanilang mga tanong. Simula nang buksan niya ang tarangkahan ng bundok, hindi na niya sinasadyang itago ito sa kanila. Oo, totoo ang chismis. Ang Swordmaster ay nakaupo sa pinakamataas na upuan ng bulwagan at sinabi, ang Crep Myrtle Sword Pavilion at Sangria ay itinatago ang mga sikretong ito mula pa noong unang panahon. Maraming taon na ang nakalipas, ang ating planeta ay dating kilala bilang Planet Galileo bago ito natatakan. Ipinangalan ito sa isang walang katulad na powerhouse na kilala bilang Sir Galileo. May guro si Sir Galileo na Ancestral Talisman Master. Noong nakaraan, pinatay ng Ancestral Sword Master si Sir Galileo at malapit nang mabasag. Planet Galileo sa kanyang atake ng espada, ngunit ang Ancestral Talisman Master ay kumilos at pinigilan ang ating planeta na harapin ang pagkawasak. Ang Ancestral Talisman Master ay tinatakan ang ating planeta at hiniligtas ito. Gayunpaman, isinumpa ang ating mundo dahil sa pangyayaring ito. Ito ay usap-usapan na ang Ancestral Sword Master at Ancestral Talisman Master ay nagkaroon ng labanan, ngunit walang nakakaalam ng mga resulta. Ang alam ko ay nilikha ng Ancestral Sword Master ang Crep Myrtle Sword Pavilion sa Planet Galileo at iniwan ang kanyang legacy dito, novel drama. Ang Ancestral Talisman Master ay nag-iwan din ng mana sa Sangria, na siyang curse magic doon. Mula sa impormasyong ipinasa sa Crep Myrtle Sword Pavilion, isang nakatadhana ang lilito at matagumpay na makukuha ang dalawang pamana na ito. Pagkatapos, ang sumpa sa mundong ito ay aalisin, at ang selyo ay hindi na rin umiral. Inihayag ng Swordmaster ang mga sikreto sa mga powerhouse. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2586. Ang Crep Myrtle Sword Pavilion at Sangria ay binantayan ang mga sikretong ito sa hindi mabilang na taon. Ito ay ipinasa sa mga henerasyon. Sa wakas ay ibinunyag na ng Crep Myrtle Sword Master ang sikreto sa mundo. Dahil lumitaw ang nakatadhana, hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagbabantay sa mga lihim na ito. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, ang Blade Master ng Mount Grinch ay nagtanong, sino ang kapalaran na sinasabi mo? Umiling ang Crep Myrtle Sword Master at sinabing, hindi ako makatiyak. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nagtanong, kung gayon, paano mo nalaman na lumitaw ang nakatadhana? Ipinaliwanag ng Swordmaster, dahil dumating na ang oras. Hindi ako naniniwala sa Fated One story na sinasabi mo sa amin. Ngunit, naniniwala ako na mayroong pinakamataas na pamana ng swordsmanship sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Maaari mo bang payagan kaming hanapin ito? Isa sa mga powerhouse ang nagtaas ng kanyang pagdududa at nagmungkahi.
Ang iba ay lubos na sinang-ayunan ang kanyang mungkahi. Ang mga pumunta sa Crep Myrtle Sword Pavilion ay nakatingin sa pamana ng swordsmanship. Alam ng Crep Myrtle Sword Master na hindi susuko ang mga taong ito kung hindi niya sila pahihintulutan. Pagkatapos magpasyang buksan ang gate ng bundok, naplano na niya ang mga sitwasyong ito, novel drama. Oo naman, maaari kayong lahat na magpatuloy at hanapin ito sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang lahat ay nakahinga ng maluwag matapos makuha ang kanyang pahintulot. Hindi na sila nagtagal sa main hall at mabilis na umalis para hanapin ang Supreme Swordsmanship Inheritance sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Samantala, nagsimula na ring hanapin nina James at Shiana ang Crep Myrtle Sword Pavilion. Hinanap ng dalawa ang mga bundok, at ipinaliwanag ni Shiana ang kaunting kasaysayan ng Crep Myrtle Sword Pavilion kay James habang nasa daan. Ang nagtatag ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay ang Ancestral Swordmaster. Iniwan niya ang kanyang pamana sa espada dito, ngunit walang nakahanap nito. Maraming henerasyon ng Crep Myrtle Swordmasters ang naghanap nito ngunit walang resulta. So far, iisang clue lang ang na-reveal. May mga nakakatakot na sword energies na nakatago sa mga bundok sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang isang makapangyarihang eskrimador lamang ang maaaring magdulot ng mga pagbabago sa mga enerhiya ng sword na ito. Nakatala sa mga sinaunang aklat ng Sangria na ang isang powerhouse sa Crep Myrtle Sword Pavilion ay naging isang divine sage mga 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Nagagawa niyang magbago ang sword energies dito, ngunit hindi ito nakakatakot kaysa sa ginawa mo. Ipinatawag mo lang ang iyong Yogacara at nagawa mong maging sanhi ng hindi mabilang na sword energies na lumabas. Kaya, sa tingin ko ang pamana ng swordsmanship ay may kinalaman sa sword energies na ito. Nakinig ng mabuti si James, saka nag-isip sandali. Gayunpaman, iba ang kanyang opinyon. Ang mga sword energies na lumitaw ay napakakaraniwan. Kung siya ang nakatadhana, ang sword energies na ito ay inihanda para sa kanya upang mapabuti ang kanyang Yogacara Sword Energy rank. Ang pinakamataas na diskarte sa pakikipaglaban sa espada ay hindi maaaring ang mga sword energies na ito. Nang makitang nalilito si James, nagtanong si Shiana, "Ano ang iniisip mo, Mr. Kaden?" Bumalik si James sa realidad at sinabing, wala lang. Iniisip ko lang na ang mga sword energies na iyon ay parang napakakaraniwan. Ang lugar na ito ay isang sword pavilion at nagsasanay sa paraan ng swordsmanship. Yung sword energies ay nakatago sa loob ng mga bundok na ito dahil ang sword energy ng mga cultivator ng sword mula sa iba't ibang henerasyon ay lalabas at lulubog sa mga bundok na ito. Sa palagay ko ay walang anumang espesyal tungkol dito, at malamang na wala itong kinalaman sa mana ng swordsmanship. Ibinahagi ni James ang kanyang opinyon. Bahagyang tumango si Shiana. Mukhang makatwiran ang sinabi ni James. Tumingin siya kay James at tinanong, "Kung gayon, sa tingin mo saan ito nakatago?" Umiling si James at sinabing, "Hindi ko alam. Medyo magtatagal bago malaman." Nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap sa mga bundok. Samantala, nagsimula na rin ang paghahanap ng iba pang powerhouse na pumasok sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Marami sa kanila ay mga swordsman at nararamdaman din ang matinding sword energies sa loob ng mga bundok. Ang ilang mga powerhouse ay may kakayahang magdulot ng pagbabago bago sa sword energies. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay isa sa kanila. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2587. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay maaaring maging sanhi ng pag-iipon ng ilan sa mga sword energies sa mga bundok sa kalangitan. Naghinala din siya na ang mana ay nakatago sa loob ng sword energies na ito. Kaya, maingat niyang pinag-aralan ang mga ito ngunit walang nakitang espesyal. Ordinaryong sword lang sila. Mga enerhiyang naiwan ng mga nagsasaka ng espada ng Crep Myrtle Sword Pavilion noong nakaraan. Ang sword energies ay hindi nawala dahil isang napakalaking pormasayon ang nakapalibot sa Crep Myrtle Sword Pavilion at pinipigilan ang sword energies na kumalat. Kaya, ang sword energies na ito ay lumubog sa mga bundok. Ang sword energies ay walang kinalaman sa pinakamataas na diskarte sa sword fighting. Hindi mabilang na mga tao ang naghanap ng mana sa espada, ngunit walang nagtagumpay. Ang mga powerhouse na ito ay nanatili sa Crep Myrtle Sword Pavilion sa loob ng maraming araw at patuloy na naghahanap,
ngunit lahat sila ay nabigong mahanap ito. Dahil humiral pa rin ang sumpa ni Sangria, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na manatili pa at umalis pagkatapos na hindi makakuha ng anumang mga resulta. Para naman kay James, hindi na sa paghahanap ng mana ng swordsmanship ang kanyang focus. Nasa Sangria na siya sa loob ng 25 araw, novel drama. May 5 araw pa bago niya maabot ang 1 buwang marka. Ayon sa mga nakaraang kaso, ang sumpa at bigla ang pagkamatay ay hindi kinakailangang mangyari sa ika-30 araw. May mga nangyari noong malapit na sa ika-30 araw. Sa likod ng pangunahing tuktok ng Crepe Myrtle Sword Pavilion ay ang tirahan ni Shiana. Pansamantalang nanatili si James sa kanyang mansyon. Nakaupo siya sa isang lotus position sa bakuran na nakapikit at nakatutok sa paglilinang. Bigla siyang nakarinig ng mga yabag. Lumapit ang isang napakagandang babae at tumayo sa harapan niya, na nagsasabing, halos lahat ng mga magsasaka na pumunta sa Crepe Myrtle Sword Pavilion ay umalis na. Iilan lang ang hindi sumuko ay naghahanap pa rin ng mana ng espada. Nagmulat ng mata si James at tumingin kay Shiana. Nga pala, may balita ba tungkol kay Waldones? Sinabi ni Shiana, hinahanap niya ang mga bundok sa loob ng Crepe Myrtle Sword Pavilion nitong mga nakaraang araw, at tila wala pa siyang nahanap. Tumingin siya kay James at nagtanong, nga pala, gaano ka nakatagal sa Sangria? Nag-isip sandali si James at sinabing, bilang ang mga araw na lumipas, 25 araw na ako rito. Mataimtim na sinabi ni Shiana, ayon sa naitala na kaso, ang mga lalaki ay isumpa at mamamatay mula sa ika-25 araw pataas. Wala sa kanila ang makakaligtas sa loob ng 1 buwan. Mahinang sagot ni James, I know. Hindi ako sigurado kung ako ang nakatadhana at immune na ako sa sumpa. Gayunpaman, handa na akong umalis kaagad kung may nararamdaman akong mga abnormalidad sa aking katawan. Nakagawa na ng plano si James kay Nova. Kapag nagsimula ng magpakita ang kanyang katawan ng mga senyales ng sumpa sa pagkilos, bubuksan siya ni Nova ng special passage para sa kanya at agad siyang paalisan. Napatingin si Shiana kay James. Taos-puso siyang umaasa na si James ang nakatadhana at makukuha niya ang mana ng swordsmanship at ang curse magic, pagkatapos ay alisin ang sumpa sa Sangria at sa mundo. Titigil na ako sa pang-iistorbo sa iyo. Mangyaring mag-ingat. Iniwan siya ni Shiana ng paalala at tumalikod na para umalis. Nagpatuloy si James sa pagupo sa lupa at paglilinang. Sa sandaling iyon, lumitaw si Waldones sa pinakamataas na bundok ng Crepe Myrtle Sword Pavilion. Tumayo siya sa tuktok at mataimtim na tumingin sa mga bundok sa paligid niya. Hindi ko mahanap. Bakit hindi ko pa nahahanap? Ilang araw na siyang naghanap ngunit hindi niya mahanap ang mana ng espada. Baka nagsinungaling siya sa akin. Malamang malabo yun. Sabi niya may malaking kapalaran dito, kaya dapat dito. Hinding-hindi siya magsisinungaling sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2588. Hinanap ni Waldones ang Crepe Myrtle Sword Pavilion ngunit hindi niya mahanap ang mana ng swordsmanship. Nahulog siya sa pag-iisip. Sa katunayan, hindi siya mula sa mundong ito. Siya ay ipinadala sa mundong ito ng kanyang guro. Bago siya umalis, sinabi sa kanya ng kanyang guro na ang napakalakas na kayamanan ay nakatago sa planet Galileo. Ang mga kayamanang ito ay walang iba kundi ang curse magic at ang pamana ng swordsmanship. Gayunpaman, hindi siya ang nakatadhana na inaangkin niya. Sinabi sa kanya ng kanyang guro na nagpakita na ang nakatadhana ngunit hinutusan siyang kunin ang mga biyayang pag-aari nitong nakatadhana. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng kanyang guro ng malinaw na direksyon. Kaya, walang ideya si Waldones kung paano sakupin ang mga bon. Naghanap siya ng ilang araw ngunit hindi niya makita ang mga kayamanan. Sa madaling salita, hindi siya nakatakdang hanapin ang mga diskarte sa pakikipaglaban sa espada. Ang tanging pagkakataon upang sakupin ang mga ito ay ang paghihintay na lumitaw ang tunay na nakatadhana. Gayunpaman, wala siyang ideya kung sino ang nakatadhana. Para malaman, kailangan niyang tanungin ang Swordmaster at Shiana. Tumayo siya sa tuktok ng bundok at nagsimulang magplano kung paano akitin ang nakatadhana. Bumulong si Waldones, kung talagang lilito ang nakatadhana, tiyak na dadaan siya sa Crepe Myrtle Sword Pavilion at Sangria.
Bago ako dumating sa planetang ito, sinabi sa akin ni Sir na lumitaw na ang totoong nakatadhana. Ibig sabihin, maaaring nasa Crep Myrtle Sword Pavilion na ang nakatadhana. Ito kaya ang lalaking may Sword Master at Empress Shiana. Malakas ang kutob niya na si James iyon. Pagkatapos makabuo ng isang plano, pinaandar niya ang kanyang Divine Sense at iniskan ang Crep Myrtle Sword Pavilion. Pagkatapos, nalaman niyang nasa malapit na looban sina James at Shiana. May pinag-uusapan ang dalawa, at ilang sandali pa ay umalis na si Shiana. Novel drama. Sa sandaling iyon, naiwan si James na nakaupo sa isang lotus position sa bakuran. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, tumayo si Walgones at naglakad patungo sa looban kung saan nagtatanim si James. Naka-lotus position si James sa bakuran. Ilang sandali pagkaalis ni Shiana, nagpakita si Walgones. Nang maramdamang may papalapit, binuksan ni James ang kanyang mga mata at tumingin sa gate ng courtyard. Nakita niya ang isang napaka-ordinaryong mukhang lalaki na nakasuot ng itim na robe na naglalakad papunta sa bakuran. Kahit na siya ay may isang napaka-ordinaryong hitsura, ang kanyang enerhiya ay napakalakas. Nakaramdam si James ng matinding pressure mula sa kanyang lakas ng mag-isa. Ang taong ito ay dapat magkaroon ng hindi maarak na lakas. Nagulat si James. Bagaman hindi naramdaman ni James ang eksaktong ranggo ng paglilinang ni Walgones, masasabi niya. Napakalakas ni Walgones. Lumakad si Walgones na may mahinang ngiti. Sa kabila ng pagkagulat, tiningnan siya ni James ng mahinahon at nagtanong, may kailangan ka ba sa akin? Lumapit si Walgones at umupo sa tabi ni James sa isang bato, hindi pinapansin ang kanyang imahe. Sinulyapan niya si James na nakaupo sa isang lotus na posisyon, tumawa, at sinabi, hindi ko inaasahan na ang mga tagalabas ay makakadaan sa selyo ng mundong ito at lumitaw dito. Nagulat si James nang marinig ang sinabi niya. Nalaman kaya ng taong ito ang kanyang pinagmulan. Tinitigan ni James si Walgones. Sinusubukan lang ni Walgones ang tubig, ngunit pinatunayan ng reaksyon ni James ang kanyang mga hinala. Talagang hindi tagasanlibutan si James. Sa lahat ng posibilidad, si James ang totoong nakatadhana. Inihanda para sa kanya ang Supreme Sword Fighting Techniques at ang mabigat na Curse Magic mula sa Primeval Age. Hindi maiwasan ni Walgones na mainggit kay James. Alam na alam niya ang pinagmulan ng mga diskarte sa sword fighting at curse magic. Ang kanyang guro ay palaging may hitsura ng malaking paghanga habang nagsasalita tungkol sa kanila. Tao ka ba mula sa Earth? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2589. Tumingin si Walgones kay James at mahinahong sinabi, mula sa pagkakaintindi ko, si James Caden ang pinakanamumukod-tanging kababalaghan sa Earth ngayon. Sinasabing nakakuha siya ng hindi mabilang na mga biyaya, kabilang ang Infinity Steles at ang 5 elemento ng Genesis. Si Walgones ay hindi pa nakapunta sa Earth at hindi pa niya nakilala si James. Gayunpaman, marami nang narinig si Walgones tungkol kay James at gumawa ng magaspang na hula na ang taong nauna sa kanya ay si James. Si James ay isang taong hindi kapani-pani walang swerte, at maging ang makalangit na landas ay may kinikilingan sa kanya. Sa lahat ng tao, ang taong magiging nakatadhana ay tiyak na may malaking swerte. Gayunpaman, hindi masyadong sigurado si Walgones. Sinusuri lang niya ang mga posibilidad. Alam din ni James na sinusubukan siya ni Walgones. Paano ka nakakasigurado na galing ako sa labas ng mundong ito? Tanong ni James. Tumingin si Walgones kay James at dahan-daang sinabi, Escrimador din ako. Nararamdaman ko ang potent sword energy sa katawan mo. Isa pa, ang buong katawan mo ay parang isang espada na kayang sirain ang mundo. Hindi komportable si James habang nakatitig sa kanya si Walgones. Pakiramdam niya ay wala sa kanyang mga sikreto ang makakalagpas sa mga mata ni Walgones. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong Yogacara ay ang sword energy na naiwan ng Ancestral Sword Master mula sa Primeval Age. Nagulat si James. Saan nagmula si Walgones? Paano niya nalaman ang napakaraming bagay? Tahimik na tinitigan ni James si Walgones. Nagpatuloy sa pagsasalita si Walgones. Alam kong nakatadhana ka. Ang pamana ng swordsmanship sa Crep Myrtle Sword Pavilion ay inihanda para sa iyo. Isa rin ako sa mga nakatadhana, pero hindi para sa akin ang mana ng espadahan.
Kaya ko lang makuha ang curse magic. Para makuha ko ang curse magic, kailangan mo munang makuha ang swordsmanship inheritance. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni James habang nakikinig kay Waldones. Hindi siya naniwala kay Waldones. Magsanib puwersa tayo, James. Makukuha mo ang Supreme Swordsmanship Inheritance, at makukuha ko ang Curse Magic. Pagkatapos, aalisin natin ang sumpa sa mundong ito. Maaaring hadlangan ng sumpa sa mundong ito ang landas sa langit at magiging perpektong paraiso para sa mga tao. Matapos alisin ang sumpa, ang mga tao ay maaaring dumating at manirahan sa planetang ito at makalaya mula sa makalangit na landas. Mas naiintindihan mo ang kasalukuyang kapaligiran sa panahong ito kaysa sa akin. Ang mga tao ay lubhang nangangailangan ng mundong ito. Malumanay na tumanggaw si James bilang tugon. Sa katunayan, kailangan ng sangkatauhan ang mundong ito. Gayunpaman, ito ay isang pagkakataon na siya ay dumating sa planetang ito. Pinigilan ng curse seal sa mundong ito ang mga tagalabas at maging ang isang Grand Emperor na makapasok. By the way, nahanap mo na ba ang pamana ng swordsmanship? Matapos ang mahabang daldal ni Waldones tungkol sa sitwasyon ng sangkatauhan, unti-unting binitawan ni James ang kanyang pagbabantay. Nadama niya na ang isang taong nagmamalasakit sa kaligtasan ng sangkatauhan ay hindi maaaring maging masama. Bahagyang umiling si James at sinabing, nahanap ko na ang Crepe Myrtle Sword. Pavilion sa loob ng ilang araw ngunit hindi pa ito nahahanap. Isa pa, hindi ako sigurado kung ako ang nakatadhana. Ngumiti si Waldones at sinabing, madaling i-verify iyon. Hanggat maaari kang manatili sa loob. Sangria sa loob ng isang buwan, makumpirma ang iyong pagkakakilanlan bilang ang nakatadhana. Gaano ka nakatagal sa sangria? Novel drama. Sa pamamagitan ng pag-uusap, kinumpirma ni Waldones ang pagkakakilanlan ni James. Sigurado siyang ang kausap niya ay si James Caden mula sa Earth. Si James ay isang mabigat na kababalaghan na may malaking kapalaran. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung bakit lumitaw si James sa planetang ito. Nahulaan niya iyon. Dapat ay dumating si James para sa mana ng Ancestral Swordmaster at sa Curse Magic. Sabi ni James, mahigit 20 araw na ako rito. Nang marinig ito, naging solemn na ang ekspresyon ni Waldones. Tanong niya, oh, mahigit 20 araw ka na rito. May nararamdaman ka bang abnormal sa katawan mo? Umiling si James at sinabing, hindi. Si Waldones ay nagkunwaring nakahinga ng maluwag at sinabing, mabuti. Mabuti iyon. Maya-maya ay nagchat ang dalawa. Mula sa pag-uusap, nalaman ni Waldones na si James ay lubos na walang kaalam-alam tungkol sa planeta at hindi man lang alam na ang mundo ay naglalaman ng magagandang biyaya. Siya ay dumating sa ang planetang Galileo ay nagkataon lamang. Sobrang hinahangaan kita, James. Ipinaglalaban mo ang kaligtasan ng mga tao sa Earth. Hindi ka man lang nagdalawang isip na labanan ang iyong master ng isa sa mga angkan ng demonyo. Gayunpaman, hindi ka na nag-iisa. Patuloy kitang tutulungan na iligtas ang mga tao sa Earth at sa buong universo para makaligtas sa madilim na panahong ito. Sama-sama tayong bumangon laban sa Apocalypse Age na ito at maghanda ng daan para sa isang magandang kinabukasan para sa mga tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2570. Ang mga salita ni Waldones ay umalangaw-ngaw kay James. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay tila naging mas close ang dalawa. Hindi nagtagal si Waldones. Matapos magkaroon ng magandang relasyon kay James, umalis siya. Si James ay nagpatuloy sa pag-upo sa isang lotus position sa lupa. Marami na siyang naranasan sa nakaraan, kaya hindi siya bulag na nagtiwala sa mga salita ni Waldones. Pagkarating sa Crepe Myrtle Sword Pavilion, lihim na nagmamasid si James. Waldones, pakiramdam niya ay napaka-unpredictable niya. Bumulong si James, ano ang ginagawa niya? Sinabi niya kay Shiana at sa sword. Master na siya ang nakatadhana, ngunit ngayon ay sinasabi niya sa akin na mayroong 2 nakatadhanang tao. Posible kayang 2 tao ang nakatadhana para sa mga biyayang ito. Talaga bang may handa ang pamana ng swordsmanship at ang curse magic para sa 2 magkaibang tao? Agad niyang tinanong si Nova sa Celestial Abode. Nova, sa tingin mo ba ay nagsasabi ng totoo si Waldones? Ang boses ni Nova ay nanggaling sa loob ng Celestial Abode. Hindi ko alam. Ikaw na mismo ang humusga.
Napaisip ulit si James. Anong meron? Ano ang iniisip mo? Umalangaw-ngaw ang isang magandang boses. Bumalik sa katinoan si James matapos marinig ang boses at lumingon sa pinanggalingan. Habang nag-zone out siya ay bumungad sa kanya si Shiana. Tinanong niya, bakit ka bumalik? Sabi ni Shiana, nakita kong paparating si Waldones para hanapin ka, kaya tumalikod ako at naghintay sa labas. Hindi ako pumasok hanggang sa umalis siya. Bakit siya pumunta para makita ka? Walang itinago sa kanya si James at sinabi sa kanya ang buong pag-uusap nila. Nang marinig ito, napaisip si Shiana. Tanong ni James, kamahalan, dalawa ba talaga ang nakatadhana para sa dalawang kayamanang ito? Ang swordsmanship inheritance ba at ang curse magic ay nakatadhana sa dalawang magkaibang tao? Umiling si Shiana at sinabing, hindi ako sigurado. Hindi sinabi sa akin ng yumaong empress ang tungkol sa mga ganoong bagay. Nabanggit lamang niya ang isang nakatadhana ngunit hindi sinabi kung kailan lilito ang taong ito. Ni hindi niya binanggit kung mayroong higit sa isang tao. Nang marinig ito, hindi nag-overthink si James. Nang makarating na siya sa puntong ito, isang hakbang na lang ang kaya niyang gawin. Saglit na nakipag-chat si Shiana kay James, saka umalis, novel drama. Pagkaalis, muling nakipagkita si Shiana sa Swordmaster at sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon. Muling pinag-usapan ng dalawa ang sitwasyon. Ang Swordmaster ay may tame time na ekspresyon. After thinking for a while, she said, medyo naguguluhan din ako. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang nakatadhana. Si James ba o Waldones? Marahil ito ay talagang tulad ng sinabi ni Waldones. Siguro ang pamana ng swordsmanship at ang curse magic ay nakatadhana sa dalawang magkaibang tao. Saglit na nag-isip si Shiana at sinabing, hindi muna natin dapat i-overthink ito sa ngayon. Maghintay tayo hanggang sa matapos ang kanilang isang buwan bago gumawa ng anuman. Ma'am, bahagyang tumango ang Swordmaster. Samantala, bumalik si Waldones sa kanyang tirahan. Pagkabalik niya, nawala ang ngiti sa mukha niya at napalitan ng malungkot na tingin. Matapos makilala si James, kinumpirma ni Waldones ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos ng isang simpleng pagbabalik loob. Alam niyang si James ay isang mapalad na tao mula sa Earth. Bagamat hindi pa niya nakilala si James, mayroon siyang isang makapangyarihang guro na may kaunting alam tungkol sa mga pangyayaring naganap sa Earth. Kaya, alam din ni Waldones ang tungkol kay James. Ang taong iyon ay nakakuha ng magagandang biyaya, kabilang ang Infinity Steles at ang 5 elemento ng Genesis. Itinakda niya ang kanyang target kay James. Pinapunta ako ni Sir sa Planet Galileo para agawin ang magandang kapalaran na pag-aari ng nakatadhana. Ngayon, maaari kong kumpirmahin na si James mula sa Earth ang nakatadhana. Kailangan kong umasa kay James para makuha ang Ancestral Swordmaster at ang Ancestral. Ang mga pamana ng Talisman Master sa ngayon. Maaari ko lang siyang tulungan na makuha muna ang mga ito, pagkatapos ay agawin sila pagkatapos. Hindi lang aagawin ko ang Ancestral Swordmaster at ang mana ng Ancestral Talisman Master kundi pati na rin ang iba pang mga kayamanan na kasama niya.